Birthday ko noon at may mountain bike race kami. 2 araw ang takbo ng event. Unang araw, practice ride para makabisado ang daan. Tapos kinabukasan ang mismong race. Pagkatapos ng practice, nagyaya yung tropa ko na mag-ice cream kami. Habang nasa kalagitnaan pa lang ako ng kinakain ko, bigla akong nakaramdam na parang maiihi. Yung shop walang CR, kaya dumiretso kami sa hotel na katabi lang. Nasa strip mall kasi kami nun. Mga bandang 5:30 na ng hapon yun. Pagpasok pa lang namin sa loob, ang weird na ng pakiramdam. Amoy luma, parang basa at bulok na carpet. Wala talagang tao, walang staff, walang guest, wala kahit sino. Tahimik na tahimik. Well, hindi pala sobrang tahimik. Kasi sa may front desk, may nakalagay na maliit na gintong waving cat. Yung Asian Lucky Charm. Tumutunog pa yung click ng galaw ng paa niya. At yun lang ang maririnig mo. Halo sa tunog ng mga fluorescent lights na nagbabuzz sa kisame. Wala nang iba. Walang TV, walang yabag, walang boses. Yung tunog lang ng pusa, tsaka yung ilaw. Naglibot-libot pa kami. Naghahanap kung sino ang pwedeng tanungin tungkol sa CR. Pero parang abandonado talaga yung lugar. Kaya sinabi ko na lang sa sarili kong bahala na, ako na lang maghahanap. Maya-maya nakita ko na yung sign ng restroom. Bahagyang gumagalaw sa ilalim ng ilaw. Sabi ko sa tropa ko, ayan na siguro, dyan ka na muna. Naupo siya sa couch. Ako naman naglakad papunta sa hallway. Habang papalayo ako, mas lalo akong kinikilabutan sa tunog ng ilaw sa taas. Pagdating ko sa dulo, imbes na pinto ng restroom, ballroom ang bumungad sa akin. Walang laman kundi mga gamit pang musika sa stage. Mga stand, cable, at mic na mahina pang humuhuni kahit wala naman akong nakikitang speaker. Nung paalis na ako, may napansin akong pinto. Dugtong daw sa parang Indian restaurant. Sabi ko baka nandun yung CR, kaya pumasok ako. Pag-apak ko sa carpet, crunch agad. Sobrang lutong nung carpet. Parang ilang taon nang hindi nadaanan. Makapal ang alikabok, sumasayaw sa dilaw na ilaw ang mga booth. Sa may bar, kumikislap-kislap pa yung isang neon sign. Pero sobrang off ng vibe. Lahat ng booth nasa gilid lang. Tapos yung gitna walang mesa, walang upuan. Naglibot-libot pa ako pero paglingon ko pabalik sa bar, may bigla akong nakita. Parang hallway na may kumikislap na sign. Sinundan ko yung sign at ayun, nahanap ko na rin ang CR. Habang naglalakad ako papunta roon, naisip ko pa, grabe, perfect itong lugar na to para sa pictures. Liminal vibes talaga. Pero paglabas ko ng banyo, lahat nagiba. Biglang puno na yung restaurant. Yung mga booth, may mga pamilya nang kumakain. Nagtatawanan habang kumakain. Sa bar, mga lalaking maingay at nagiinuman. May mga waiter ding mabilis na naglalakad sa palibot ng mga mesa. Na kanina naman wala. Nanigkas ako sa kinatatayuan ko. Tumindig lahat ng balahibo ko. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Text ng tropa ko. Bro, ang tagal mo naman. Iwan na kita dyan. Kunyari chill lang. Lumabas ako ng resto at dumaan sa hallway. Pero pagkasilip ko sa labas, madilim na. Sa lobby andun yung tropa ko. Halatang inip na. Bro, 4 na oras ka bang nag-CR?
Literal na napaha ako. Di ko alam. Yun lang ang nasabi ko. Kasi pagtingin ko sa paligid, buhay na rin yung lobby. May mga taong dumadaan, naka-on yung TV, at may receptionist pa sa desk na nagsabing have a nice day. Paglabas namin, chinek ko yung phone. 8:50 na ng gabi. Samantalang sigurado akong mga 5 minuto lang akong nawala. Gusto ko sanang kumuha ng pictures pero hindi ko na nagawa. Sobrang kakaiba ng pakiramdam. At ayokong may tumingin sa akin na parang baliw na nag-sneak ng photos. Ang gusto ko lang makaalis na agad dun. Hanggang ngayon di ko pa rin alam kung ano nangyari sa akin dun sa lugar na yun. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Tumitindig pa rin ang balahibo ko tuwing naalala ko yun. May mga bagay na kahit anong pilit mo ipaliwanag, wala sa isip mo. Ilang taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa akin yung kilabot. Yung pakiramdam na may kakaibang presensya sa dilim. Ganito kasi yun. Natutulog ako lagi sa kwarto ng anak ko, pero hiwalay kami ng kama. May sarili siyang toddler bed na may half guardrail. At ako naman nasa maliit na kama sa tabi niya. Bata pa siya noon at nasa spectrum, kaya kailangan niya ng kasama sa gabi. Sanay na ako na bigla siyang nagigising, minsan naglalakad, minsan gumagapang sa sahig habang natatawa. Para bang niloloko ako. Isang gabi umuulan, malamig ang hangin. Kumakalabog ang ulan sa bubong. May night light sa sulok. Mahina lang ang buga ng liwanag. Habang nakahiga ako, bigla akong naramdaman na parang may umupo sa gilid ng kama ko. Mabigat pero hindi sobra. Yung alam mong may biglang dumagan sa kutson. Bumaling ako at sa gilid ng liwanag, nakita ko ang anak ko. Gumagapang siya sa sahig gaya ng dati, parang naglalaro. Balik ka na sa kama, anak, bulong ko. Pero halos kasabay ng salita ko, may narinig akong malalim na huni. Parang hilik. Napalingon ako agad sa kama niya at nandun siya. Mahimbing na natutulog. Tuloy-tuloy ang paghinga. Nanlamig ako. Bumalik ang tingin ko sa sahig kung saan ko siya nakita kanina. Pero wala. Wala ni isang bakas. Kinilabutan ako. Sinilip ko lahat ng sulok ng kwarto. Sa ilalim ng kama, sa likod ng toy cabinet, pati sa banyo. Wala. Tanging ulan, ugong ng electric fan, at mahinang hilik lang ng anak ko ang naririnig. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na baka pagod lang ako o namalikmata. Pero nang yumuko ako para silipin siya, ramdam ko ang init ng balat niya, malumanay ang paghinga, tulog na tulog. Paglingon ko ulit sa pintuan, parang may dumaan anino. Mabilis, parang nakahood. Hindi malinaw pero sapat para magpatayo ng balahibo ko. Simula noon, halos gabi-gabi may nararamdaman akong ganon. Yung parang may umuupo sa gilid ng kama. Yung bigat na parang may nakaupo pero walang tao. Minsan, naririnig ko pa yung tunog ng malalaking hakbang sa hallway.
Pero pag sisilipin ko, wala namang tao. May mga gabing parang may kumikiskis sa sahig o may laruan na biglang nalilipat ng pwesto. Pero lahat yun hindi ko may paliwanag. Ilang taon din nawala yung mga pangyayari. Tumahimik yung gabi. Parang wala nang kakaiba. Pero nitong huli lang, bumalik ulit. Huli kong na-experience mga bandang 2:00 ng madaling araw. Gising pa ako nun, nakikinig ng mahinang tugtog sa phone. Bigla na naman naramdaman ko yung bigat sa gilid ng kama. Mabagal, para bang may umupo at nakatitig lang sa akin. Hindi ko na binuksan ang mata ko. Ramdam ko lang yung malamig na hangin na dumampi sa bato ko at yung katahimikan na parang pinipigil ang bawat paghinga. Simula nun kapag nararamdaman kong may umuupo ulit, nagsasalita na ako. Kung sino ka man, huwag mong sasaktan ng anak ko. Minsan biglang nawawala yung presensya, pero minsan mas lalo ko lang nararamdaman yung bigat. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Anino lang ba? Guni-guni? O may ibang nilalang na nakikitulog sa amin tuwing gabi? Ang alam ko lang, bawat gabing may umuupo sa gilid ng kama ko, nararamdaman ko na hindi talaga kami nag-iisa. May ilang taon nang nakalipas, bandang late 2019. Tumuloy muna kami sa bahay ng ama ng asawa ko. Ilang buwan lang ang lumipas bago kami nakahanap at lumipat sa sarili naming inupahang bahay. Pero nang mangyari ito, wala pa kaming 1 linggo doon. Natutulog ako sa sala sa inflatable mattress kasama ang mga anak namin, 10, 5 at 1 taong gulang. Bukas ang ayos ng kusina, dining area at sala. May malapad na counter na may sink na nakaharap sa sala. Hindi naman ito ginagamit bilang bar, wala ring stools, kasi lagi namang nakadikit ang sofa sa counter. Sa maliit na spare bed natutulog ang asawa ko. Ang ama niya, madalas na nakasara ang pinto at laging may TV na nakabukas. Minsan may heater, minsan aircon o electric fan, depende sa panahon. Hindi ko na matandaan kung bukas o sarado ang pinto ng asawa ko nung gabing yun. Bukod sa dingding sa likuran kung saan nandun ang mga kwarto at banyo, puro bintana ang paligid ng bahay. Floor-to-ceiling windows sa harapan at malalapad na sliding windows sa magkabilang gilid. Orihinal itong itinayo bilang parang rest house o getaway cabin. Ginagawa na nga nila noon ang front porch at plano nilang palitan ang ilan sa mga bintana ng pader. Pero nung gabing yun, hindi pa tapos ang porch at buo pa ang lahat ng bintana. Nung mangyari ang gabing yun, hawak ko ang bunso naming habang natutulog sa magkabilang gilid ko ang 2 pa. Mahimbing na kaming lahat nang bigla akong magising. Hindi ko alam kung anong oras pero tahimik yung buong bahay at walang ibang gising. Nakatihaya lang ako, hindi gumagalaw. At iniisip ko kung bakit bigla akong nagising at alerto. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ko na lang sa sarili ko na baka natural na cycle lang ng tulog. At pipikit na sana ako ulit nang may marinig akong kumakatok sa front door. Tok, tok, tok.
Hindi malakas na hampas pero malinaw, may kumakatok talaga. Nasa gitna kasi ng sala ang air mattress at nasa side ng kusina yung pinto. Ayaw na ayaw ko pang bumangon at sagutin ito. Una, nasa gitna ako ng 3 natutulog na bata. Pangalawa, gabing-gabi na at malamig. Higit sa lahat, hindi naman amin ang bahay. Wala ring ibang nakarinig, walang nag-react. Walang nagtatanong kung sino yung kumakatok. Tumagal pa yung katok. Hindi naman naging malakas o marahas, pero naging mas persistent siya. Hanggang sa marinig ko na parang may naglalakad sa hindi pa tapos na porch. May mga nakasalansang kahoy at gamit pang konstruksyon doon. Pero wala akong narinig na kalampag o bagsak ng kahoy. Ang malinaw, may mga yabag ng taong naglalakad sa paligid ng porch. Tapos, may sunod na tunog. Katok sa bintana. Malinaw. Doon mismo sa parteng pinakamalapit sa amin. Isang buong pader na gawa sa floor-to-ceiling windows. Pero yung tinatapik, yung eksaktong lugar na direkta ko sanang makikita kung hindi ako nakatalikod. Para akong natigilan at hindi nakahinga. Hanggang maya-maya tumigil din yon. Pagkatapos narinig ko ang mga yabag na papalayo. At malinaw na tunog ng paglalakad sa yero. Umabot hanggang dulo ng porch, papunta sa driveway. Alam kong tunog ng taong naglalakad sa yero. Malutong, matinis, at iba yung kaluskos. Kinabukasan ko lang na-realize na ang tanging yero doon ay nakakabit na bilang bubong ng porch. Kasi natapos na nilang ilagay bago sila huminto nung araw na din yun. Ibig sabihin, wala ni isang piraso ng yero na nakasalansan lang sa baba o nakapatong sa gilid ng bahay. Ang ibig sabihin lang nun, kung totoong may naglakad sa yero, na siguradong sigurado akong narinig ko, kailangan nilang tumalon o sumampa mula dun sa hindi pa tapos na porch floor, papunta sa bubong, at saka muling tumalon pababa sa dulo. Hanggang ngayon, yun ang pinaka nakakatakot na karanasan na naranasan ko. At sa tuwing naiisip ko yun, kinikilabutan pa rin ako. Hindi ko alam kung tao ba yun, kakaibang nilalang o espiritu. Sabi ng mga forest ranger, wag na wag daw akong titingin sa lalaki na nakikita ko lang sa gilid ng mata ko. Photographer kasi ako, kaya ang una kong naisip, kukuhanan ko na lang siya ng litrato. Freelance photographer ako. Wildlife ang gusto ko laging kinukuhanan. Sanay ako sa mahahabang oras ng paghihintay, katahimikan, at pagiging invisible para hindi maistorbo ang mga hayop. Madalas ilang linggo akong nag-iisa sa mga malalalim na gubat ng Pilipinas. Walang kasama kundi ang hangin at ang click ng kamera. Kaya kong maghintay ng 14 na oras, halos hindi gumagalaw, para lang sa ilang segundo ng isang bihirang hayop. Doon ako pinaka-komportable noon, sa katahimikan at pag-iisa. Pero ngayon, yun na ang pinaka-kinatatakutan ko. Dahil na-realize ko, hindi pala siya totoong tahimik at hindi pala ako tunay na nag-iisa. Nagsimula lahat 3 buwan na ang nakalipas
May project ako sa isang national forest dito. Malawak at halos walang tao at punong-puno ng mga matatandang puno na parang simbahan ng taas, laging balot ng ulap. Yung target ko noon, makuhanan ng litrato ang isang red fox. Mahirap makita, mailap, pero sobrang ganda. Unang mga linggo, normal lang. Gigising ako bago magbukang liwayway, lalakad papasok sa gubat, magse-set up, tapos maghihintay. Isang gabi nakuha ko yung kuhang matagal ko nang hinihintay. Isang pulang fox nakatayo sa clearing. Maganda ang tama ng ilaw at parang nakikinig sa paligid. Kaya nag-snap ako ng maraming shots at sobrang saya ko. Pagbalik ko sa base camp, agad kong in-upload ang mga kuha ko. Doon ko nakita yung money shot, ang linaw ng mata ng fox, perfect ang background. Pero may napansin ako. Parang may puting mancha sa picture. Nasa upper right corner ng frame. Malabo, parang guhit lang ng liwanag. Mukhang lens flare. Pero mali dahil nasa likod ko ang araw. Paano magkakaroon ng flare? Tiningnan ko lahat ng shots. Andun siya, parehong pwesto. Nainis ako. Inisip ko na baka dumilang sa lens. Kaya nag-note ako na lilinisin ang mga gamit ko later that day. Lumipas ang isang linggo, nag-shoot ako ng herd ng usa sa tabing ilog. Ang ganda ng umaga, may usok-usok pa yung tubig. Dozens of shots na naman. Pag-review ko, andun na naman yung puting mancha. Iba-ibang lugar, oras at lente, pero pareho yung guhit. Doon na ako nainis ng todo. Inisip ko na baka may problema na sa gear ko, baka may sira ang sensor. 2 araw akong nag-test shots, troubleshoot, pero wala naman akong nakita, maayos lahat. Bumalik ako sa spot kung saan ko unang nakita yung fox. Parehong oras, parehong setup. Nag-antay ako at nakatutok sa camera. Tahimik lang ang paligid. Pero habang tumatagal, nagiging kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may nanonood. Alam mo yung kinikilabutan ka sa batok? Yung hindi ka na lang nanonood, kundi ikaw na yung pinapanood. Sinilip ko yung mga puno, pero wala naman. Pero mas lumalakas yung pakiramdam. Parang galing siya sa gilid ng mata ko, sa peripheral vision. Kaya hindi ko ginalaw ang ulo ko at mata lang ang ginalaw ko. Saka ko siya nakita. Mabilis lang. Hugis tao, matangkad at manipis. Parang usok lang sa hangin. Nakabite ng baligtad mula sa matataas na sanga ng puno. Nung lumingon ako ng diretso, wala na. Tahimik na uli yung gubat, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Pilit kong sinabi sa sarili ko na pagod ka lang, imagination lang yan. Pero yung totoo, kinilabutan talaga ako. Nag-impake ako at bumalik sa truck. Dumiretso ako sa ranger station para makakita ng ibang tao. 2 yung nandun, isang matandang ranger at isang batang babae. Nagkunwari akong chill, bumili pa nga ng mapa kahit di ko kailangan. Tapos nagtanong ako, may nakikita po ba kayong kakaiba dito sa gubat? Yung parang trick of the light. Nagkatingin na sila. Kaya alam ko na may alam sila. Ano bang klase? Tanong ng matanda. Nilakasan ko ang loob ko.
Matangkad na hugis parang tao, nakabitin pabaliktad. Nakikita ko lang sa gilid ng mata ko pero pag tiningnan ko ng diretso, wala naman. Nagbago ang mukha ng babae, parang kinilabutan din. Ang matanda huminga ng malalim at sinabi, ang baligtad na lalaki. Halos lahat ng matagal na dito, nakita na yun. Para akong nabingi. So, totoo pala na may nakita ko. Nanginig ang loob ko. Hindi ako baliw. Pero ang ibig sabihin nun, totoo talaga siya. Ano siya? Espiritu? Engkanto? Tanong ko. Di namin alam at ayaw naming malaman. Para sa amin, isa lang siyang bahagi ng gubat. Parang kababalaghan ng lugar. Anong ginagawa niya? Tanong ko. Wala naman. Basta ikaw din, huwag kang gagawa ng kahit ano. Yun lang ang patakaran. Kapag nakita mo siya sa gilid ng mata mo, huwag mong pansinin. Huwag kang lalapit. At huwag mo siyang hahanapin. Kapag sinadya mo siyang makita, yun ang hindi namin alam kung ano mangyayari. Pag uwi ko, dala-dala ko ang mga babala nila. Pero bilang photographer, hindi ko kayang wag pansinin yun. Buong buhay ko, trabaho ko ang makita at i-capture ang hindi nakikita ng iba. Parang na-curious ako lalo. Bumalik ako sa gubat. Ngayon, siya na ang hinahanap ko. Sa mga kuha ko, lumalaki yung puting guhit. Palakas ng palakas, palaki ng palaki. Parang sugat sa litrato. At sa bawat kuha, mas lumalakas din yung pakiramdam na parang naiinis siya. Parang yung pakiramdam na sinisigawan niya ako sa pamamagitan ng mga pictures ng camera ko. Hanggang sa masira ang camera ko. At doon ko naisip na wala na siya sa larawan. Lumapit na siya sa mismong paningin ko. Nagsimula sa maliit na puting ulap sa gilid ng mata ko. Tapos tuwing pipilitin kong makita siya ng diretso, lumalaki siya. Hanggang sa unti-unti kong na-realize, hindi talaga siya pwedeng tingnan. Nabubuhay lang siya sa peripheral vision, sa gilid ng paningin. At kapag pinilit mo siyang harapin, binubura niya yung parte ng mata mo na gamit mo para makita siya. Isang buhay na blind spot at nilalamon niya ang paningin ko. Tumakbo ako palabas ng gubat. Halos bulag na sa takot. Pero kahit nakalayo na ako, hindi ko siya naiwan doon. Sinundan niya ako. Ngayon, nandito siya sa gilid ng mata ko. Minsan nasa poste, minsan nasa sulok ng bahay. Lagi siyang nakabitin ng baligtad. Lagi siyang nandun. At oo, tama ang mga ranger. Huwag mo siyang titingnan. Huwag mo siyang kikilalanin. Dahil sa oras na pilitin mong makita siya, mawawala ang natitirang paningin mo. Kaya ito ang babala ko. Kung nasa malalim at tahimik na gubat ka at naramdaman mong may nakatingin at may nakita kang imposible sa gilid ng mata mo, wag na wag mo siyang papansinin. Tumingin ka lang ng diretso. Wag mo siyang hahanapin. Dahil may mga bagay sa mundo na ito na hindi natin dapat makita.